Hi friends, this is Karina and welcome to another video. And in today's vlog, it's about beginner's makeup look. And lahat ng products na gagamitin ko is affordable kasi less than 200 pesos lang lahat ng to. And madali nyo rin ito mahanap sa online or sa physical store. So, yeah. Let's start! Since beginner's guide to ng makeup, kailangan mong mag-moisturizer, and I can recommend this Originote Brightening Moisturizer kasi perfect to if you have dark spots kasi it has niacinamide and tranexamic acid, which is good ingredients to deal with dark spots. And the next is sunscreen, and I can recommend this Originote Ceramela sunscreen. In this video, gaya nga ng sabi ko kanina, it focuses on beginner's guide sa paggawa ng makeup sa mga girls na gustong matutong mag-makeup or baguhan sa pag-makeup. And I want you guys to learn na mag-apply agad ng sunscreen before you do your makeup. Kasi yung sunscreen, yun yung kailangan na rin sa face. Kahit nasa loob tayo ng bahay, kailangan dapat naka-sunscreen pa rin tayo kasi yun yung nagpo-protect sa face natin, lalo na manipis lang yung skin natin, diba, yung face. So, yun. And it has SPF 50 PA+++. So, ito, mura lang to. Kapartner niya tong si Originote. Mura lang to, less than 200 and less than 200. Why I recommend wearing sunscreen? Because it helps para hindi matrigger yung face natin sa araw, sa UV, tsaka para hindi rin tayo magkaroon ng aging signs sa skin. Dito yung mga ganun, mga melasma or what. So, kailangan dapat at this age, 19, ganun, dapat nagsa-sunscreen na talaga. By the way guys, sa pag-apply ng sunscreen, dapat ginagawa yung 2-finger method. Nung i-apply siya dito, tsaka dito din, ganun. Tapos ganun. Pero kasi, ayoko na siyang gawin kasi nalalagitan yung daliri ko. Kahit naman may wipes, parang naano ko. So, eto, tansyado ko naman na siya. 2-finger method naman na to. So, yan. Pag mag-apply ng sunscreen, dapat kasama yung eyelids, yung ears, ayan, tapos yung neck. And the next part that I'm going to do is my face. So, in this chapter ng vlog na to, pwede kayong gumamit ng skin tint or ng concealer. And for skin tint, I will recommend this Colorette First Base Everyday Skin Tint, and less than 200 pesos lang to. Kapartner ng The M Concealer, less than 200 pesos din to. By the way, pag pumunta kayo sa M store, sa mall, o kung saan, ang presyo talaga nito is 350 pesos. Pero meron kasi akong pinagbibilan nito, so lalagay ko na lang sa description box kung saan ako bumibili nito kasi less than 200 pesos ko lang ito nabibili. And don't worry guys, authentic to. Syempre, we don't like fake products, diba? In this part, pwede kayong gumamit ng skin tint or ng concealer, diba? Depende sa kung ano man yung gusto nyo. Pero kasi, itong si First Base ng Colorette, meron na rin siyang azelaic acid, hyaluronic acid, and niacinamide. Then itong si Sam, meron tong full coverage. Kung gusto nyo ng beginner makeup look, pero full coverage, pwede nyo tong gamitin. O kung gusto nyo naman ng beginner lang, tapos light lang yung coverage ng face nyo, pwede lang kayong gumamit ng skin tint. Pero in today's vlog, gagamitin ko sila pareho. By the way guys, ang shade ko pala dito sa Colorette First Base is La Union. Ayan siya. And meron silang full size na ito, and yun yung price niya is mga 500 plus. And ito kasi, first try ko lang siya.
before pa this year lang. Hindi ko pa siya nauubos kasi tinitipid ko kasi guys, sobrang ganda niya, nagustuhan ko siya. Yung maganda sa Colorette, talaga nag-release sila ng mini size, like gaya neto yung first base. Kung gusto niyo pa lang siyang itry, pwede niyo itry yung mini. And then kung gusto niyo talaga siya ng like gusto niyo talaga, pwede niyo na rin i-avail yung full size. So ito lang kakonti. Na-blend ko na yung skin tint. Next naman is concealer. And yung shade ko dito is 1.75. So, in this concealer, kung gagamitin nyo to ng itself lang, pwede nyo siyang gamitin like full application. Pero kung naka-skin tint naman kayo, a little goes away lang kasi super full coverage talaga to. Baka magmukha kayo dito nung sa sa feng shui. By the way guys, sinabi ko doon sa latest vlog ko, yung recent vlog ko, na dapat gagamit ng color corrector para maiwasan yung grayness sa under eye bago mag-concealer. Pero kasi since beginner makeup lang naman to, skip na tayo doon. So, proceed na agad sa concealer. And kita nyo naman, sinabi ko rin doon na sa concealer, dalawang shade talagang ginagamit ko. Like for brightening yung mas light, and for spot concealing is yung kamatch na ng shade ko talaga. Pero kasi, since isa lang yung ganitong nadala and naubos ko na, ito na rin yung gagamitin ko for spot concealing. And I'm gonna blend my concealer using this fluffy blending brush, yung medyo pa-side siya, like pa-angle. Plus guys, pwede nyo rin palang ma-avail yung mga brush na ginagamit ko sa Shein kasi doon ako bumibili ng makeup brush. Like, may mga affordable naman doon. Pero kasi pag bumibili talaga ako ng makeup brush, yung maramihan, like 18 pieces, 24 pieces. So, yun, check nyo na lang siya, guys. Pero kasi yung makeup brush na binili ko is wala pa ata tong 300 pesos. And 15 pieces na siya. So, kung gusto nyo, ilalagay ko na lang sa description box yung link. Pag magbe-blend kayo ng concealer, pwede kayong gumamit ng brush or ng sponge. And then, tapping motion lang, huwag nyo i-glide ng ganon kasi dapat careful tayo when it comes sa skin natin. Also, kapag magbe-blend, dapat dito tayo nakahawak sa end ng brush kasi kapag ganito, madali lang yung pag-blend, like magaan lang. Pag ganito kasi, masyado na siyang mabigat na pag-blend, like ganun-ganun na. So, dapat sa end. So, na-blend ko na yung concealer ko using brush, pero i-blend ko pa rin siya using sponge. By the way, kung wala kayong brush or sponge, pwede nyo naman gamitin yung fingers nyo. Pero dapat careful at saka tapping motion lang. So, ito, kaya ko naisipang gumamit ng sponge para mas even yung blending, para maiwasan yung mga stripes ng brush. Although dapat kapag bibili ng face brush, like makeup brush, dapat yung smooth, yung hindi bumabakat sa face, yung mga strands ng hair ng brush. Pero kasi para mas sure and mas natural and even tignan yung base, gagamit ako ng sponge. Ayan, nakapag-blend na ako ng concealer and skin tint. And the next naman is
eyebrows, and I will recommend this Focal Your Eyebrow Pomade. Pag bumili kayo nito, may kasama na rin siyang angle brush. So, ito, pomade yung i-recommend ko sa inyo para mas tansyado nyo yung pag-apply ng products and para mas matuto rin kayong mag-apply ng eyebrow makeup, like mag-shape ng eyebrows nyo. So, ito yung itsura niya. Ayan, nakita nyo naman kung paano ko ginawa yung eyebrows ko. And remember guys, every time you do your eyebrows, kailangan mag-i-start palagi sa end tail, sa dulo. Kahit gumamit kayo ng eyebrow pen or eyebrow pencil or yung retractable eyebrow pencil or even just a pomade like this, kailangan lagi kayong sa end tail, sa outer part, mag-start, mag-outline. Yun lang siya, i-outline nyo lang siya and then i-fill in. Ganyan. Hanggang sa ma-build up yung gusto nyong pigment. And then, pwede na rin kayong mag-stop sa ganito. Pero kung gusto niyo talaga ng fully blended, pwede kayong gumamit ng spoolie. Tapos na ako mag-apply ng eyebrow pomade and yung shade ko pala dito is 04 Ash Brown. Kung meron kayong ganitong brush, yung manipis lang, pwede nyong daanan yung ilalim tsaka taas ng kilay nyo para mas precise tingnan yung eyebrow. Tingnan nyo, malinis siya, walang mga lagpas-lagpas na hair. And gumagamit lang ako ng ganitong razor. Nabili ko lang to sa Miniso, like 5 pieces siya. So, eto siya, ginaganyan ko lang siya. Don't worry guys, kasi gagawan ko ng video kung paano ko gawin yung eyebrows ko. Like, sobrang alaga din talaga kasi ako when it comes to my eyebrows. I'm gonna do my eyelashes. For eyelash curler, I recommend Nichido eyelash curler kasi less than 200 pesos lang yun. And pwede rin tong Glam Fix. Pero I suggest ito na talaga yung bilhin nyo kasi mura pa, maganda pa, like super ganda ng curl niya sa eyelashes. Like, tingnan nyo na lang. And the next naman is ZC Mascara. Ito, less than 200 pesos lang din to. So, maganda tong product na to kasi it gives lengthening and volumizing effect sa eyelash. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-apply ng mascara. Pwede naman kayong mag-start sa dulo, like sa tail. And pwede naman kayong mag-start sa roots. Depende yun kung anong gusto nyo. Pag sa roots kasi, para ka na rin nag-tight line. Like yung naglagay ng ganun basta. Alam ko namang gets nyo yun. Yung parang itim dito sa ilalim na eyeliner. Pwede nga siyang gawin sa roots. Pero kung gusto nyo ng natural lang, pwede nyo namang gawin dito lang sa tail. Pero kasi kapag ginawa nyo yung sa tail, dapat konti lang yung ilagay nyo kasi kapag sobrang daming mascara na product ang nailagay nyo sa tail, ang tendency niyan, babagsak siya agad. So, gaganon yung eyelashes. So, ako kapag nag-a-apply ako ng mascara, palagi lang akong nag-a-apply sa roots. Para hindi na ako nagta-tight lining. So, i-curl ko lang siya ulit para mas magtagal yung yung pagka-curl ng eyelashes.
Diba? Ang ganda ng mascara and eyelash curler. And then next thing na gagawin ko is applying powder. And gagamit ako ng loose powder. And it's from Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. And yung shade ko dito is nude kasi marami silang shade nito. Why I recommend loose powder? I recommend ko to kasi bukod sa affordable siya, like 169 pesos, and holy grail powders ko talaga to. Like since I am acne, oily prone skin, dito talaga ako nahihiyang. Kapag gumagamit kasi ako ng isang powder, secret na kung anong powder yun, nagkaka-acne talaga ako dun. Like, nung hindi ko to ginamit kasi naubusan ako, yun yung ginamit ko. Like, for alternate, like, girl, talaga, nag-breakout talaga si ate mo. So, eto, marami na akong nagamit na ganito. And sadly, isa lang yung nadala ko and ito lang siya. Loose powder yung gagamitin ko kasi since this video more focuses on beginner, so loose powder lang. Lalo na kung sanay kayo sa Johnson's Baby Powder or kung ano mang loose powder na nang bibili sa market. And then, I'm gonna dust the loose powder using this floppy blending brush, yung big. And then, next naman is mag-apply na ako ng blush. So, in this part, hindi na ako mag-apply ng liquid or cream blush. Magpo-proceed na tayo agad sa powder blush. When it comes sa blush, i-recommend ko talaga, and kung mapapanood nyo rin sa ibang video sa mga makeup vlogger, nag-apply din talaga sila ng pinakauna is cream or liquid blush, tsaka sila naglalagay ng powder blush. So, ang ibig sabihin nun, kapag nag-apply ng liquid or cream blush, next one is nilalagay ng face powder, tapos powder blush. So, ang nangyayari kasi, isipin nyo na lang, mag-apply ka ng powder blush, diba yun yung last? So, lilipa rin siya ng hangin, like madali siya mawala kasi it's just a powder. So, kapag nawala na yon, kahit pa paano, may natitira pa ring stain or pigment from liquid or cream blush na ginamit nyo. Pero kasi, in today's vlog, since beginner-friendly and affordable products yung gagamitin natin, mag-jump na agad tayo sa powder blush. And in today's vlog, I'm gonna recommend this is Quad Face Palette. And sorry kasi basag na siya. Bagong bili lang din neto nung May or April, pero nabasag siya kasi nung nag-flight kami. Ewan ko kung paano siya nabasag, like protected naman siya. Pero kasi as I observe sa packaging niya, yung ganitong takip, babasagin talaga siya, like marupok. So, madali siyang mabasag. So, ito yung itsura niya. And yung shade ko dito is Spill the Tea. Ayan. Marami kasing klase ng ganito. Like, marami silang shade. Since ako, medyo maputi ako, ito yung ginagamit ko, yung mga warm tones or cool tones. So, marami rin silang option neto. Meron mga pang morena or pang fair skin tone. So, ito yung ginagamit ko, like in between. And I'm gonna use this for my blush. So, iba yung shade niya sa camera and sa personal. Sa personal, ang shade niya is peachy coral. Yan kasi medyo nude coral yung shade niya, diba? So, yun. I'm gonna use this shade for my nose contour. Itong part na to, hindi naman siya necessary kasi beginner pa lang naman. Pero, if gusto nyo, pwede naman. Additional info, gaya na sinabi ko kanina, mas maganda kapag gagawa ng blush is dapat liquid or cream blush. Tapos, tsaka lalagyan ng powder, tsaka powder blush. So, kaya ko siya in-skip na maglagay ng cream blush kasi wala akong ma-recommend na less than 200 pesos na liquid blush or cream blush. Pero sa market, marami naman. Ilalagay ko na lang dito sa gilid yung
mga pwede nyong bilhin na less than 200 pesos right now kasi wala kasi akong ganun. And yun, kaya in-skip ko na siya, nag-proceed na ako agad sa powder blush. Pero necessary talaga na magkanon, lalo na sobrang init at saka para magkaroon din kayo ng matitirang pigment sa face nyo kahit mawala na yung powder blush na in-apply nyo. And then for powder blush, so syempre baka may mag-comment sa inyo, nag-recommend ako ng powder blush na sobrang laki naman, paano naman ilalagay sa pouch or sa bag. Okay, mag-alala kasi mayroon din akong may recommend na powder blush, ilalagay ko ulit dito sa gilid. So, yung powder blush from Sassy Colors, marami silang affordable blush, less than 200 pesos or 300 pesos. Pero yung ginagamit ko before is 200 pesos. Ginamit ko siya sa first vlog ko dito sa YouTube. Lagi ko lang dito sa taas yung link na yon. Maganda yung blush na yon kasi bukod sa affordable, pigmented din siya. So, kahit hindi mo na kayo bumili ng maraming powder blush, it's fine kasi pigmented siya at saka very compact lang siya, like mas malaki lang siya dito ng konti. So, pwede nyo siyang madala everywhere. So, kung kayo ayaw nyo rin naman ng heavy makeup sa face nyo, pwede nyo rin i-skip yung liquid or cream blush. Pwede rin kayo mag-proceed sa powder blush. Basta kapag gagamit kayo ng powder blush, since madali siyang mabura kasi nililipad ng air, kailangan mag-reapply na lang kayo kung makikita nyo na wala na kayong blush sa face. So, yun lang. For the final step, mag-apply na ako ng lip product and I'm gonna use this Squad Cosmetics Lip and Cheek Stain. Ito siya. Paubos na siya kasi maganda rin tong lip tint nila. And I'm in the shade Bestie. Ayan. Kapag gagamit kayo ng lip product, dapat mag-apply muna kayo ng lip balm or any lip protector para din hindi mag-crack at saka para mas maganda yung lapat ng lip product na gagamitin nyo. So this is the final look for beginner's guide makeup look. And pwede naman kayo mag-apply ng setting or fixing spray. Pero kasi since it's beginner look pa lang naman yung ginawa natin and konting products lang naman yung nagamit, kahit wag na kayong gumamit nun, pero kung gusto niyo talagang magstay ng matagal yung look na ginawa natin, pwede naman kayong gumamit nun kasi it helps din kung ayaw nyong mag-reapply ng makeup. I'm falling in love. You're all I'm thinking of. So that's all for today's video. Thank you guys for watching this vlog. And I hope you like this look, you like this vlog again. So ayan, super basic lang nagawa nating look kasi perfect talaga to for beginners. And ang pinakamaganda dito is lahat to affordable kasi less than 200 pesos lang. So thank you guys for watching this vlog and I hope na nagustuhan nyo tong vlog na to. And you can share this to your friends or family, relatives, just in case na gusto talaga nilang matutong mag-makeup. And I know na marami nang gumawa ng mga ganitong klaseng video and merong TikTok, pero kasi I decided na gumawa ng ganito here on YouTube. Because why not, diba? So, yeah. Thank you guys for watching this vlog again. And don't forget to subscribe and click the notification bell down below. See you on my next one. Bye! You're holding me closer.